Good morning guys. So gawa tayo uli ng tutorial natin about sa digitizing to sketch to digital. Okay? Yan. So pili ulit tayo ng image natin dito para magkaroon po kayo ng idea paano natin start. Like example, yung pinakasimple muna ito. Okay? So ito, smile. Ayan, drag natin siya sa A4 size na artboard. Okay? Drag natin ito. At the same time, kunin na po natin yung laki na gusto natin sa kanya. Ayan, sa akin yung ganitong size ay okay na. So, i-align ko siya sa center, depende sa positioning. Pwede rin dito, para makapaglagay ka pa ng quotation dito sa may taas. Pwede rin po yan. So, ang gagawin ko, take an artboard, and then, lock natin to, then magte-trace tayo sa second layer. Yan. So, dalawang klase po ang pagte-trace. Either gusto mo yung i-digitize mo ay may stroke o kung gusto mo naman walang stroke. So, depende sa iya. So, gagawin ko po is may stroke. So, since this is a sketch, this is only a guide, ang unang nakikita ko sa kanya is meron akong circle. Ayan. So, dito, unang-una, magte-trace ako using sketch. So, yun, outline. Alisin ko muna yung fill nito. Ayan. So, naalis ko na yung fill, nasa eclipse ako. So, since circle ito, hindi ko susundan itong ano kasi medyo ano di ba? Gumewang po yung pagka-circle niya. Pero ako gagawin ko perfect siya. Yan, so perfect. So, paano tayo mag-perfect? Hold mo yung shift tsaka alt and then drag. Yan. Si match ko lang po yung positioning yan. So, hindi ko muna susundan yan. Mas gusto ko perfect siya eh. Yan, so ito, pwedeng resize ko and then palitan ko ng kulay. Ayan, para at least mangibabaw siya. Ayan. Next, na pwede nating maisunod sa kanya, guys. So, pwede nating maisunod sa kanya is yung itong part na ito. Ito, yung dila. Ayan. So, trace natin siya. Pen tool uli. Pen tool gagamitin ko. Click ko dito. Ayan. Di ba may session tayo sa pen tool? Click, drag. Ayan. Then dito. Click, drag. Ayan. Then dito ulit. Imagine mo, hindi naka-timing po yung yan. Hold Alt to zoom in. Ayan, hindi nakaka-timing. So, pwede nating makontrol yan. Pwede mong hold control sa keyboard. And then, itong handle na dalawa nito, pwede mong i-control. Yan, oh. Ayan, pwede mong ma-reposition yan. Ayan, yan. O, diba? Pumantay na. Ayan. So, sobra yan. Diba? Sabi ko, pag nagtitrace kayo, isobra lang natin. So, pwede mong makontrol ulit ito. Pwede mong i-control to, reposition mo. Pwede mong makontrol yung handle. Yan. Yun yung kagandahan dito. Flexible po yung handle natin. Ito rin, ganito rin dito. Pwede mo i-control yan. Okay, di ba? Not necessary naka-timing yan. Kasi, it's only a guide. Okay? Next, dito naman tayo. Di ba? So, pwede rin to. Sunod natin. Click, then click. Yan. Next. Yun mo, sobra. Pangit pa yung tracing natin. Pero mamaya ayusin natin. Click. And then, dito, sobra lang natin. Click, drag. Ito hindi sobra kasi pwede kong idugtong eh. Yan. Kasi pwede mong idugtong. Ayan. Dugtong lang naman to. Pwedeng click lang dito. Pwede rin click dito. So, ganyan. So, paano yun? Sir, hindi tumiming. So, pwede mong gamitin si curvature. Yun yung trabaho lang. Click mo din dito. And then, pwede mong may curve yan. Yan. Then, dito rin. Click mo dito. Pwede mong may curve. Then, para mawala yung selection mo doon, escape mo lang. Diba? So, yung mga nandito na elements natin, pwedeng hindi muna natin sila i-trace. Ito lang. Pwede. Kasi ito, pwedeng hindi sila outline eh. Ito, pwedeng outline sila. Okay? So, dito, alisin ko muna ito. Ayan. So, dito muna tayo sa cleaning. So, sa cleaning tayo, sa stroke, select natin to.
And then next, dyan is alisin natin yung mga axis to. Axis 1, 2, 3, 4, 5. So, yun yung axis. Paano natin siya gagawin? Punta tayo ng shape. Shape builder tool. O shortcut key is shift M. Ayan. Leles natin to. Hold alt para mag-minus. Mapapansin mo, magre-red yan, no? Pansin mo, yun, no? Parang iilaw siya na red. Ayan. Check natin. Apps. Kailangan selected po lahat, ha? Select ko lang po. Then, shift builder. Ayan. O, di ba? Kailangan maitapat mo. Kasi pag hindi mo na itapat, hindi rin mag-work eh. Alam mo to? Alam mo yung parang may skeleton na parang white sa gitna. Parang light color sa gitna. Yun. Itapat mo lang doon. Yun. Para ma-eliminate siya. Yan. Kasi once na tiniming mo lang dyan, mahirap po guys. Kasi minsan hindi siya nag-i-snap eh. Ayan. O, di ba? Dito rin tayo. Next, dyan. Siyempre, mapansin mo dito guys. Parang sharp naman dito. Parang ang pangit pag ganyan yung ano niya. Tip niya. So, dito, pwede kong i-select siya using direct selection tool. Yan. And then dito, select ko to. And then pwedeng dito sa may stroke, pwede kong i-round. Ayan. Pwede mong i-round yan. Depende kung gusto mong ganyan. And then pwede ko pa siyang lakihan using width tool. Si width tool, pwede mong lakihin yung lakihan yung thickness. Ayan, no? Oh. Di ba? Pwede mong lakihan. Depende sa preference mo. Oh, di ba? Ayan, sa akin okay na siya. So, sa madaling sabi, magpipil na tayo. May stroke na tayo. Ito ngayon, reserva ko to. Hold, Alt, drag. Using general selection tool. Reserva ko yan, just in case na nagkamali ako. Pero to okay na to. Ang next na gagawin ko sa kanya ngayon, select ko sila. Yung stroke na to, di ba stroke sila, i-expand ko ngayon. So, make sure na ito ay perfect na yon. Hindi ka na dapat magbabago ng stroke size. So, pwede mong i-resize sila. Pero, hindi ka na dapat magbabago ng size dyan. Ayan. Lagay mo okay na siya. Baka mo 5. Wala ka nang babaguhin pag before mo i-expand. Kasi pag may babaguhin ka pa, magbabari uli. Balikan ko ulit ito. Using direct selection tool. Then, width tool. Alakihan ko lang ulit. Kasi once na kapag meron ka pa palang babaguhin, tapos inano mo na agad, wala na. Hindi mo na siya mababago. Excuse me po, i-post ko lang po ito.